Kasi nga pagod na pagod na pagod na pagod. Pero nitong mga nakaraang linggo, parang lahat ng pinaniwalaan ko biglang nabasa. Gaano ka-importante sa'yo, personally, na malaman kung ano yung past ng karelasyon mo? And why? How could he hide something this big from me? Hindi na ikaw yung past mo, pero binuo ka ng past mo. I keep asking myself, what about me? What about my peace? What about my worth? Deserve ko ba na pumasok sa marriage na may doubts? Kaya mo lang naman sasabihin sa akin yan dahil nalaman ko. So, ano pa yung mga hindi ko nalalaman? I'm so proud sa ating dalawa kasi hindi tayo nag-advise na i-break muna. Be interested. Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi, chatters! Hello, chatters! Welcome back to our YouTube channel. Grabe energy. Ang taas ng energy. Siyempre, 1 week tayong nawala. Sorry Sa naman. true. May mga pinagdadaanan lang kami. May pinagdadaanan. Sobrang busy namin last week. And pagod, yes. napagod. Sana Marami naman pa. sinabayan mo yung sayaw, di ba? Kasi ako na yung kumanta. Sige, ulitin mo. Sige na. Kasi nga pagod. Parang ganun yung di ba? Yung sayaw mo kanina nung kinakabak. Oo, gano'n na nga. Mm. Okay, at dahil Yan. dyan, At ano dahil ang... dyan, syempre na-miss. Na-miss tayo ng mga chatters. At ang Talaga mga ba? kwento ng Mag-comment ating naman kayo kung chatters. na-miss nyo kami. Nood na lang ka nanonood. Walang comment. At least, nagsishare ng kwento. Pero, Sige. Ay, wait lang. yes. Speaking of kwento, alam mo ba na meron ako nakausap? Sinabi ko sa kanya na, you can share your story sa sa email namin, parang gano'n. Tapos parang sabi niya, parang work para sa akin yun parang gano'n. So, yung mga chatters, kung kunwari ayaw nyo naman mag-email, meron kaming Facebook na pwede kayo mag-send ng what do you call this? Yung story ninyo. Story nyo. Yes, Or story kung ayaw ninyo. nyo naman mag-type, mga chatters, pwede naman kayo mag-voice message. Ayun, Kami pwede na lang din. Kami Pwede na lang rin. magta-type. Yes. So, kung anong way ninyo gusto mag-tell ng story, we will adjust. Yes. Kasi hindi naman namin malalaman yung story kung hindi nyo kakwento. So, Okay, yes. sige. Yeah. So, next story na tayo. Mhm. Binasa ko to actually kanina, but parang medyo din siya, medyo daring. Daring. Wow. Daring. Okay. Espanto ba to? Naisip ko tuloy yung... Joke ba What? to? Naisip ko tuloy yung email sender na isa. Okay. Oy, oo nga, chatters. Siyempre, thank you so much for sharing your story. But as much as we want to share it, medyo parang yung explicit na medyo parang if you filter, we might filter it. Baka puro Oh. bleep na lang maririnig niyo dito pag Well, binasa bleep, namin. bleep, 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 bleep. Okay. Ito na nga. Mm. Ang bagong story natin for today's video. Sabi niya dito, hi, gusto ko lang i-share yung pinagdadaanan ko ngayon. Ako si Pam, 28 years old, for years, sobrang in love ako sa fiancé ko. We've been planning our wedding, building dreams together, and imagining our future. And honestly, thought na klaro na lahat. He's the one. We're both ready for this next chapter of our life. Pero nitong mga nakaraang linggo, parang lahat ng pinaniwalaan ko biglang nabasag. Hindi ko pa nga nalaman galing sa kanya, nalaman ko from my friends kasi may nakita sila online sa X. A video. A video of my fiancé with another woman doing things na sobrang unexpected. At first, akala ko prank lang or baka edited.
Pero totoo pala. And when I found out, parang tumigil yung mundo ko. My heart literally dropped. Ang sakit kasi hindi ko ina-expect. We were so close. We always talk about everything. Or at least I thought we did. So ngayon I keep asking myself, how could he hide something this big from me? And if he did this before, how can I be sure na hindi niya ginagawa hanggang ngayon? Every night, hindi ko maiwasang mag-isip, should I continue with the wedding? Should I still trust him? Kaya ko pa ba siyang mahalin ng buo? Knowing na may ganito siyang past. Or worse, baka ongoing pa rin ang trabaho niyang ganito. Sobrang dami kong tanong. Minsan gusto ko siyang kausapin directly pero natatakot din ako. Natatakot ako sa sagot kasi what if mas masakit pa pala ang maririnig ko. At the same time, ayoko rin naman na puro hinala lang ako. Ayoko na i-base lang sa takot at selos yung magiging decision ko. Gusto ko to be fair, to be calm, to give myself time to think. Kasi kung mag-uusap kami, I want to do it with respeto, hindi with anger lang. Right now, I'm torn on one hand. Part of me still loves him. Sobra. Ayoko basta-basta bitawan yung pinagsamahan namin. Pero on the other hand, I keep asking myself, what about me? What about my peace? What about my worth? Deserve ko ba na pumasok sa marriage na may doubts? Na hindi ako buo ang tiwala? Minsan naiisip ko, maybe I should pause. Step back, breathe, give myself space. Hindi naman ibig sabihin end na agad. Pero baka kailangan ko lang munang kilalanin ulit yung sarili ko at siya. At alamin kung ano talaga ang makakabuti for me or for us. Kasi at the end of the day, isa lang ang sigurado ko. I need the truth. I need to know kung mahal niya pa ba ako or kung honest ba siya about his past and his present. Kasi love for me is not just about romance or sweet words. Love is honesty, trust, and choosing each other even when it's difficult. It's not easy. Ang hirap sobra. Pero I know na kahit gaano kasakit, I owe it to myself to face this, to be strong, to be honest, and to choose the path that the path that give me peace and real love in the long run. Sana makuha ko yung courage na harapin siya, harapin yung totoo, and make the right choice, not just for us, but also for myself. P.S. He is an adult creator, adult content creator. Great. Ah, okay. Hindi Ang naman pala un siya masyadong explicit, no? Ano na, Oo, heartbreaking. oo. Kasi ang narinig natin na story is yung siya, yung fiancé, hindi si adult content creator. Siguro kung si fiancé niya yung story niya ang narinig natin, baka talagang explicit, gano'n. True. Ang first impression ko sa story na yan is iba rin talaga ang relationship na sobrang open. Hindi naman sobra kasi Mm-hmm. lahat naman ng sobra is not good, but and very open and honest. Mm-hmm. Iba talaga yung iba talaga yung nagagawa nun sa isang relationship kung open ka at saka honest ka dun sa relasyon mo. Whether it is your past, katulad nga nito, past niya, 'di ba? And Mm-hmm. then your present din, gano'n. Na kasi hindi niya rin sure kung ginagawa pa, 'di ba? True. Actually, for me, yung kwento niya, when I was reading this earlier, parang naisip ko, oo nga, bakit hindi niya inopen yung past niya na yun dun sa girlfriend niya, knowing na it's been long time na. I mean, may balak siyang pakasalan yung babae eh. Bakit hindi niya muna inopen yung past niya na yun para hindi na magiging issue sa kanila in the future? Mm, Kasi mas mahirap yun. Mas mahirap yun actually pag nalaman pa ni Pam. Pag nalaman ni Pam, tapos kasal na sila. tama. 'Di ba? And knowing Philippines doesn't have annulment, Merong 'di ba? annulment, Ay, may annulment but divorce. we don't have divorce. Yeah. And the process of annulment is quite long, 'di ba? So parang doble yung pasakit para kay Pam if ever man na ayaw na ituloy yung relationship nila. Mm. But as we have heard earlier here, parang mahal pa rin naman ni Pam
Mm-mm. Nag-doubt lang siya because of the the secret that her fiance kept from her, di ba? I mean, to her, na naging content creator pala siya before Mm-mm. naging sila ni Pam, or probably sila na ni Pam, but he was doing some content creator, adult content creator. So hindi na-confirm yun, yung part na yun, kung parang kung kailan nag-stop. Kung kailan nag-start and kailan nag-stop, Nag-stop. di ba? O, kasi hindi, sabi niya nga, Yeah. I'm not sure if until now, 'di ba? Hindi niya Mm. ba yun pinanood niya ba? Sinabi niya ba kung pinanood niya? Hindi. Pero sabi niya kasi, ay oo, nakita daw niya. Kasi Hmm. nga, sabi niya, akala daw niya prank lang or baka edited. Pero totoo pala, when I found out, parang tumigil ang mundo. Kasi siguro napanood niya, di ba? I think mako-confirm niya naman yun eh, kung parang kami na Old or nito. new. Oo, Oo, parang kasi hala yung kami na itsura. nito. Oo, 'di ba? Yung aura, yung some changes, ganun. Anyway, kung hindi niya man na-confirm yun, may question lang ako. Gaano ka-importante sa'yo, personally, na malaman kung ano yung past ng karelasyon mo? And why? For me, it's very important. Kasi, uh, mas maintindihan ko siya eh, kung bakit siya ganun, kung bakit ganun siya mamuhay. Kasi it's easier for us to understand someone if we know their story, di ba? Mm-mm. We cannot judge them, or we cannot parang kumbaga we cannot go along with them well kung hindi natin alam yung past niya. Kasi parang maiirita tayo kung iba yung way of living niya sa way of living natin, or the way he act or she acts is different from how we act, di ba? So parang maiirita tayo pag hindi natin alam yung story ng isang tao. So parang for me, it's really important to understand each other, di ba? For me, Mm-mm. that's for me and for you. Kasi parang history rin yun, 'di ba? Pag pinag-aaralan natin yung history na naiintindihan, katulad ng sinabi, mas naiintindihan mo kung bakit nangyayari itong mga bagay na to. Dahil sa mga nangyari before. Though Mhm. hindi na importante in a way na parang i-judge mo siya by the past. Hindi eh. Gusto mo lang intindihin kung bakit ganito yung tao na to based Mm. sa past. Kasi Yeah. pag pinag-aaralan natin ang history, pag pinag-aaralan natin yung isang bagay. For example, tayong mga tao, pinag-aaralan natin ang human, sorry. Pag-aaralan din natin yung history nun para maintindihan. So exactly your point na just to understand better yung tao na yun. And kung ganun man yung past niya and then nakita mo yung change, for example, yun nga, ang past niya is yung pagiging adult content creator niya. And then nakita mo naman yung change, 'di ba? And then somewhat naintindihan mo siya kung bakit niya ginagawa yun, Mhm. right? And what's important is kung ano na yung ginagawa niya ngayon. True. Tama, 'di ba? You just wanted to understand and to know him more, 'di ba? Kasi minsan yung binubuo ka ng past mo eh. Hindi na ikaw yung past mo, pero binuo ka ng past mo, Yeah. 'di ba? So it's important to share your past as well sa partner mo kasi nga Sa sabi parang mo future mo siya eh, 'di true. ba? And then sabi mo rin na pinoint out mo din na pagkasal na kayo, there's no turning back. Or if there is, parang ang hirap na ng proseso, especially in the Philippines. Diba? Especially in the Philippines. Yeah. Yeah. Pero gusto ko lang itanong sa iyo, if ever that you are in the situation of Pam, Mm. what would you choose? To accept his past, or to um mag-ano na, kumbaga itigil na lang. Gano'n na sila katagal? Knowing, hindi kasi niya sinabi Hindi niya dito sinabi. eh. Yeah, knowing Yeah. what? Knowing that those videos will be in the internet forever. Hmm. Ako ha, kung mahal ko talaga siya, baka kaya kong iset aside yung past niya na yon. Baka kaya kong tanggapin. Pwede ko sabihin sa taon, past niya yan, ganon. Pero kasi, given the fact na
hindi niya sinabi sa akin yun, doon ako magkakaroon ng, Second thought. oo, second thoughts na parang, wag na lang. Kasi, kaya ko lang na, kaya mo lang naman sasabihin sa akin yan dahil nalaman ko. So, ano pa yung mga Mm, hindi ko nalalaman? Parang magkakaroon mm. na ng ano nagkaroon na ng Drama. damage, oo, dun sa relationship. Na parang baka lahat na lang ng bagay paghihinalaan ko, ganun. So, parang hindi na magiging healthy yung relationship. Which is very usual for ladies, di ba? I mean, Mm-mm. not just ladies, but there are some guys who do the same. Pero mostly mga women kasi talaga, they have Historical nga those daw eh. Historical. historic. Yung kunwari parang, um, yung mga nagawa mo na before, i-brought up ulit ngayon ka dahil dahil nag-aaway, ganyan. So, Mm. yun. For me, if ever man na sa akin mangyayari yon, I think I could still accept him. Kaya ano sabi mo kanina, it's his past. Oh, yeah. It's his past, diba? It's his past. And whether the people will see it in the internet, I mean, whether the people will see his videos in the internet, I think it's okay. Because, uh, hindi na natin maiiwasan yun, eh. Diba? Lalo na kung mahal na mahal ko yung tao na yun. I think I could still accept that. Ako, Because it, ano lang, sa akin kasi, okay, video lang yan eh. Video lang. So, it means like, alam ko may epekto sa akin at sa kanya. mm Ibo-brought up man ng mga kakilala namin yung gano'n. But I would say, I would still choose to love that person. Because I think it could still cover the pain and the shame, if ever man, di ba? Na the love could still cover, I mean, the love could still cover the pain and the shame that we will be experiencing in the future. Hindi na mabubura yun eh. Hindi na mm mabubura yun sa history niya. So parang whether iwan ko man siya or hindi, I think I should weigh how much I love the person. 'Di ba? I should weigh how much I love the person para mag-decide kung iiwan ko man siya or hindi. mm Not because of his history. I mean, not because of his um past. 'Di ba? Alam mo na Kasi ang nandun na yun talaga eh. Ano kasing tawag doon? Ano ng era kasi yung tawag sa atin? Hindi millennials. sa atin. Ay, ano? Hindi sa Gen atin Z. yung Ano? Gen Z. Ah, Ah, kalimutan ko. Nasa boomer. utak ko na kanina eh. Boomer. Hindi. Ano? Yung Use in a sentence. internet era, parang ano kasi yan? Oo, yes. Yeah, May, may, nasa, may, may, hindi nasa sa internet internet. era eh, Okay. pero basta, Technology. Tech. basta, Basta tech, gets nyo na yun. basta gets nyo na yun, mga chatters. Ando na kasi tayo sa age na yun eh, di ba? Yung sa Mm-mm. age na yun na everything is in the internet. So parang Mm-mm. whether we want to keep it or not, it's there. It's just it's up to us to stand um for our voice na that's fine. Pasko na Mm-mm. yan eh. Na I'm doing better now. As long as ipapakita rin naman yan na he or she is doing better, di ba? Mm-mm. Than what people see in the internet. Alam mo, ang nakikita ko dyan, na parang napipicture ko dyan sa sinasabi natin na pwede nating i-consider pa rin even after, or pwede nating pwede tayong magbigay ng chance, tama ba? Pwede tayong magbigay ng chance. This is not the same situation, pero same vibe, kumbaga. Si Hayden ko tsaka si Dr. Vicky Bello. Dodo. 'Di ba? So, parang when you look at them, tayo bilang parang nan-judge din sa kanila before, kay Hayden specifically, nung ginudge natin siya before, grabe, 'di ba?
Grabe yung judge, parang sobra. Pero ngayon, parang hindi na. Parang hindi na masyado nagmamatter. Parang, okay, yun yung history niya. Pero what matters is yung ngayon, kung ano na siya ngayon. Yeah, 'Di ba? how they portray Oo, and themselves. tingnan mo naman na okay naman siyang ka-relationship, very loyal naman din talaga. Wala ka naririnig na issue. Ganun. So, Mm. nakikita ko na pwede yun. Pwedeng mangyari yun na na bigyan mo siya ng chance and iset aside yung past. 'Di ba? Kasi, kaya, tingnan mo, yung mga issues ngayon, ang bilis na lang makalimutan ng mga tao. True. 'Di ba? Parang for Oh, example, si Maris Racal, yung issue niya noon, natakpan nung mga magaganda niyang acting sa Incognito, dun sa movie niya, yung Sunshine. Parang sunshine. kapag nakita mo na ang galing nung pagiging actress niya, nakakalimutan na yung nangyari sa kanya before. Mm. 'Di ba? Kasi what's important is kung ano ka ngayon. Though, part pa rin yung past niya ng siya ngayon, pero part na lang yun. Hindi na siya yun. Hindi Gets na mo siya ba? yun. Yeah. Ayun. Actually, ang pinakagusto kong example for this is Marica Reyes Oh instead of yeah, instead of Hayden Hayden Ko. ko. Kasi Marica Reyes was a victim of that. Yeah, yeah, she is. She She was a was. victim of that. She is. She She was. was a, she Okay. was. She was a victim of that, 'di ba? Na parang hindi hindi niya alam na mailalabas yun sa public. And look at her now. Maganda yung buhay niya with Richard Poon. Knowing Totoo. Richard Poon, na parang hindi mo maano si Richard Poon sa background na yun na yung mga explicit videos, 'di ba? Parang there will always be someone who can accept you whatever your past is, 'di ba? Mm-mm. And tignan mo siya ngayon, na alam mo ba yung libro niya, na kwento niya na lang yung past niya, parang lesson learned na lang din yung past niya. Ganun, di ba? Baka malay mo O, kung, wait lang, napag-usapan ba nila? Kinonfront ba niya? hindi pa. O Hindi pa yun. daw. Kasi malay mo naman kapag kasi kung nagsa-second thoughts ka, ang pinaka magandang gawin mo talaga is to communicate your feelings para masagot ka na din, 'di True. ba? Para Lalo na malaman mo na yung sila pa. sagot. Oo, sila Hmm. pa. Parang ang weird nung kasama mo siya pero meron kang tinatagong nararamdaman, hindi ka na rin sure. Questions. Hindi hindi mo na lang hindi mo na lang pinapahirapan siya, mas lalong pinapahirapan mo yung sarili mo. True. 'Di ba? So, Pam, correct? Pam. Yes. Hi, Pam. Hindi pala kami nag-thank you. Thank you for your story. Na-excite kami mag-comment. Nagulat kami sa True. story mo. But, yeah, um, I hope na sana magkaroon ka din ng strength to confront and sabihin mo kung ano yung nararamdam mo. It's not for him. It's actually for you. And True. for your relationship na rin kung talagang mahal mo pa siya. Oh, at saka yung gaya nga ng sabi mo dito, Pam, na mahal mo pa rin siya eh. Mm-mm. But you just have the doubt. And to f- to kill that doubt, you have to have the communication with him para Have communicate. matapos na. Mm-mm. Yeah. Malay mo naman na that was just a short span of his story that na na hindi naman niya talaga gusto gawin, na siguro may pangangailangan lang din talaga siya ng malaking pera Yes. kasi 'di ba alam naman natin ang adult content creation eh malaki ang kitaan talaga diyan. And Mm-mm. yeah, baka nga kailangan niya ng pera nung mga panahon na 'yon. And kung isa lang naman yung video na nakita mo, bakit man hindi talaga niya gawain, 'di Mm-mm. ba? So mas maganda talaga yung gaya nga sabi ni B kanina na you should communicate para Yeah. matapos na yung mga doubts mo sa isip mo at matuloy yung kasal niyo kasi sayang naman yung relationship niyo kung tatapusin lang ng hindi niyo napag-usapan yung problema na find out. And sure ka ba Feeling, din na, sure din ba siya na aware si fiancé niya
na naka-upload yun. True. Malay mo, True. Oo Uncle nga. Red, ano lang to, one of the Uncle Red, story. Videos. Oh, sa 'Di ba, na bagay, hindi oo nga. Kasi aware, may 'di mga ba? ganun. Yeah, may mga ganun din naman. So, Mm. ayun talaga, communicate with him, confront him, ask him the questions you really wanted to ask. And from that, makakapag-decide ka whether you will continue the relationship, the wedding. The wedding. Yeah. Yeah. And gusto ko lang din sabihin dun sa relationship ni Pam, kung nakikinig ka man, di ba? Kung nahanap I mo man get, kami, dumaan kami na sa kung ano mo. nahanap mo man kami, sana pag kinonfront ka ni Pam, sabi mo yung totoo. Kung ano talagang totoong nangyari no mga panahon na yun. And feeling ko naman pag magsasabi siya ng totoo, matatanggap pa rin siya ni Pam. Mm. Di ba? Um, Mahirap kasi eh. Lalo na kasi sinabi, parang yung doubt kasi ni Pam sa dun sa nangyari, parang kinokos na siya nung peacefulness niya, ng worth niya, 'di ba? Ang dami niya ng pinagdaanan dahil lang dun sa dun sa video na yun. Na parang nawala yeah. na yung Don't keep it to yourself lang. Mas maganda na, yun na yung pinakasolusyon talaga eh. true Actually, ang dami niya magandang communicate. sinabi eh. She's full of wisdom, kaya parang hindi mo deserve yung pinagdadaanan mo ngayon. True. Di ba? Kaya nga, yeah. Yun nga. Sabi nga niya dito is, love is honesty, trust, and choosing each other even when it's difficult. Which is true. Which is But true. At also least you need, now. yeah, but also you need Mm, to to do it to yourself first. yeah. Mm. Because you cannot give something you don't have. Yeah, kasi baka mamaya yan yung mindset mo na parang, hindi, itong relationship na to kailangan alagaan, ganyan. Wait ka muna, Pam. Okay ka ba? As ikaw. Mm. 'Di ba? Yun naman ang important. Oh, pero kailangan talaga nila mag-usap. Yun kasi yung Mm. pinakaunang step talaga dyan. Kailangan nyo mag-usap and then kung ano man yung magiging result ng usapan nyo, doon na siya mag-start, doon na siya mag-weigh ng feelings niya kung kaya niya pa bang tanggapin yung fiancé niya knowing the story behind that video, di ba? After knowing the Yun. story behind that video. So I hope na sana um yung result okay. I mean, alam mo yun, yung parang hindi na yun talaga ginagawa ni fiancé, talagang part lang na pas meron siyang good reason kung bakit niya ginawa yun, kung bakit Mm. nandiyan. And I'm so proud sa ating dalawa kasi hindi tayo nag-advise na i-break mo na. I-break mo na. Tama na yan. Hindi. Parang grabe yung maturity natin na hindi pala ganun yung ano dapat, yung attack mo sa isang relationship. Like, you have to consider and understand both parties. True. Mm. True. Pero probably because, yeah, maturity na rin. And yung ano Napagdaanan na natin, rin yung natin parang siguro. Nag-forgive. Siguro nag-forgive na tayo, nag-forgive tayo. understanding Pero na wala tayong tayo. wala tayong videos. Oo, yun lang, wala tayong video. Pero gusto kong itanong sa ito, last question ko for this video. What can you say about sex workers? Ha? What Ano? can you say about sex workers? Sex workers? Sex workers or sex work? Dalawa yung ano ko eh. Dalawa actually yung ano ko sa kanila. Comment ko. Yung first is, at least, nagtatrabaho sila. 'Di ba? Hindi sila well, sabihin na natin hindi sila ng gagancho. Hindi sila Mm, nagko-corrupt. 'Di ba? Trabaho pa rin yun eh. Binabayaran pa rin sila, nagbibigay pa rin sila ng service. Yung second naman, medyo kontra silang dalawa kasi um it's still a dirty work for me because yung mga yung mga customers nila may madumi. mga asawa pa. Hindi, yung may family pa din. Ganun. Though, hindi naman na kasi sila yung magde-decide para doon. Yun nasa customer nila yun. Pero, if they That's were true. not there, if they're not there,
then walang choice, walang option yung mga tao na yun. It's two-way. Pero more on dun ako sa first eh. Parang sa dami ng mga greedy na tao, parang mas rerespetuhin ko pa sila. That's that's my That's for you. 2 cents sa kanila. Ikaw naman. Ako, ano lang, isa lang. For me, sex work is work. Kumbaga, gaya nga ng sabi mo kanina, Mm, at least sila, they were doing their job. I mean, they are giving the service that they are being paid, di ba? Unlike those other people that we are giving them trillions, but they are not doing their job properly. So, for me, um, for me, it's okay. I mean, they are okay. For me, they are okay. Yung point mo kanina na sinasabi mong yung customers nila may mga asawa. Point point accepted na yeah, totoo naman. Totoo din naman talaga yun. But we have to think about that na kung wala naman sila, those people who wants to those people who wants to cheat on their partners will always cheat whether they totoo. are there as a worker or not. 'Di ba? Kasi Yes. may mga cheaters naman na they are not doing it with the workers, 'di ba? They are doing it with some random ladies or men at the in the bar or on the street, 'di ba? But yun nga. At least sila, they are true to themselves na ito talaga yung trabaho na gusto ko. Ito yung trabahong kaya ko at kaya kong at ito yung trabahong nagbibigay ng pagkain sa pamilya ko. 'Di And by ba? doing that, parang mas may dignidad pa sila kesa sa mga magnanakaw, yung politikong nagko-corrupt, 'di ba? Yung And mga yun, oo nga, politikong hindi humihingi. ko nga naisip yun na parang kung sila as yung mga nag-cheat, option lang din pala sila. Kung wala sila, meron pang other options. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Pero I still admire your sense Oh, about it thank you so because much for admiring me. Hindi, I mean, may point ka naman doon Mm, na they are one of the reasons why people cheat, 'di ba? But I mm, mean, why people cheat, but they are not the main reason about it. Yeah, they are not the main It's reason for sure. so yun for me as long as binibigyan mo pa rin ng dignidad yung sarili mo doing that job, I think it's okay. Mm-mm. Kasi mindset din natin yun na ay parang normal mindset na ng mga tao na yun. Yung pag sex work ka, wala kang dignidad. Mm-mm. They still have those things, di ba? It's just that they don't have a choice. This is the easy money that they can, parang Sa kumbaga, hirap this is ng the easy way. buhay. Sa This hirap is the ng easy buhay. way. Lalo na sa Pilipinas, di Yeah. ba? Actually, meron din naman sa mga ibang bansa, there are still some OFWs doing some extra job Mm-mm. Oo. beside their job, di ba? Pero sa hirap nga ng buhay, in general, hahanap ka ng magandang pagkakakitaan, yung makataong pagkakakitaan, hindi yung panggagancho or Mm, pangloloko ng ibang taong pagkakakitaan. mm, And that's one of the jobs or work na okay sa paningin ng ibang tao. For me, it's mm. okay. Yung mga um OnlyFans, um yung mga uh yung mga adult content creators, sex worker din sila. Can you Yes, they consider are. them? Ah, okay. Yeah. Kahit na hindi sila binabayaran physically to have intimate uh, Hindi, kasi pag ikaw sinabi mo namang masabi. sex work, pag sinabi mo naman kasing sex worker, for me, ang understanding ko of sex worker is someone who gives entertainment Mm. through Basta related sa intimate action. intimate, Yeah. Okay, Mm. gets. 'Di ba? So, at saka sila actually those adult content creators, they are the biggest ones when it comes to Mm, sex workers, 'di ba? Meron ngang isang sikat na sex worker sa Pilipinas na mm. she was a graduate of UP Diliman or UP Fine UP arts? UP
fine arts. Okay. Di ba? Is she, Pero I don't know her name. nakalimutan ko yung I name niya forgot, eh. I, yeah. I, I forgot her name. Pero mas pinili niyang maging adult content creator Mm. because doon niya na-find, doon niya nakita yung Art purpose niya sa niya. buhay, yung Hindi kasi art naman fine niya. art siya. So, parang sabi niya, there's art in doing, this. Sabi niya ganun eh. So, ako, Yeah. syempre, yung sa perspective ko, saan? Parang ganun. Kasi hindi nga ganun yung mindset ko. Pero siya, parang irespeto mo na lang din kung yun ang tingin niya sa kanya, di ba? Pwede mo True. namang deadmahin na lang kung hindi siya yung cup of tea mo, di ba? Pero respetuhin mo ba, That's true. kumbaga? That's true. Dahil hindi ka naman Yun, niya, wala mo siya ginagawang masama sa akin. So, deadma na lang din, di ba? yun nga din yun, yung point na gusto kong sabihin na hindi naman ikaw yung ano eh, hindi naman ikaw yung market niya. So why would you bother throw a lot of things against her, 'di ba? Na if it's not your thing, then let them do their job, 'di Oh, ba? wait. But then I'm also thinking na indirectly, nakakaapekto sila kung paano na yung mga kabataan ngayon, I guess. Yeah, but that Kasi was ako yeah, yeah, sige. personal experience ko na nung meron ako hinahanap sa ex, ang dami ko talagang nakita doon na X-rated talaga siya. Na parang okay, sobrang free, hindi mo kailangan dito, bawal ang mga site na gano'n. Doon, Mm, kahit walang VPN, may access ka. So, lahat may access, gano'n. So, parang hindi man baka indirectly na nakakaapekto rin sila kung yung mga nabubuntis ng maaga kasi parang mapupusok dahil nakikita nila tong mga to na-expose sila at an early age. Ganon. mhm. Yan. Well, for me, yes. But yung point mo na mapupusok, I guess during our time, there's a lot of people who do that one as well. And we don't have Mm, internet that time. I mean, adult content creator that time is not that sure ka ba? rampant. Sure ka ba? Hindi. Sa Kasi nung classroom panahon ako naman unang natin, nakanood. Sa classroom ako unang yeah, nakanood. but pero, Pero hindi pero kasi, kasi oo. Di sa na atin download kasi, yun eh. dina-download Oo. or bibili ka ng CD sa Mm-mm. Maharlika. Talaga, alam mo ba Di kung ba? saan? Hindi. Pero yung mga pirated CDs kasi yung mga yun eh, di ba? Na they are selling that in anywhere in the world. Oo. I mean Mm-mm. in the Philippines. During our time, that's Mm-mm. how we watch X-rated films. Pero But ganun na rin. nowadays, ganun na rin, 'di ba? Ganun na rin na Mm. mapupusok din naman tayo. Mm-mm. For me, probably yung mga adult content creator, siguro after nila magano, they should educate na Mm. if ever man na gusto nilang gawin to, they should do it safe, Yeah, safe sex, yeah. 'di ba? Because we cannot control people naman when it Mm. comes to their desires, 'di Mm. ba? Mm. Whatever age they are in. Mm. Parang okay, that's part of human nature eh, yung may desire ka Mm. for intimate Pero intercourse, sa 'di akin ba? kayo pumunta, pag-aralan natin ng self-control. The Yeah, kung art gusto of niya self-control, self-control. kung gusto niya ng self-control kay B. Okay, and then? Yan. Yun Mm. sa akin siguro yun na lang ang kulang sa kanila. To Mm. be fully accepted na at the end of the day they should educate na we have to do things safe, Mm. 'di ba? Tama. Para kahit na mapusok ka man dyan, at least hindi ka mabubuntis or you won't be in harm. Oo, yung mga sakit, syempre, ganyan. Hindi mo naman maiwasan din yan. Safe True. talaga dapat. At saka kung wag mo na lang din gawin. Biglang sabi, wag na lang, nakakapagod kaya. Di ba, lagi silang pawis. Depende kung walang aircon. Okay, anyway. Yeah. Anyway, well, that's my point of view when it comes to Mm-mm. sex burn. So, going So back to yun. Pam's Going back story. to Pam's story, yeah. Ang masasabi ko lang is talagang communication is the key. Whatever relationship or whatever kind of relationship we have, communication is the key to understand each other.
and to know your partner deeper, Mm, di ba? totoo. Because yun lang talaga yung makakatulong sa sa relationship nyo. Although it's not the most essential thing or most essential part of the relationship, but that is the top sabi for me top three essential thing for me to let the to work the Mm. relationship well, di ba? Kaya nga, So wait yeah. lang, may singit ko lang. Alam mo, di ba parang 8 years na kami ni Les? So parang, siguro inisip ng mga tao na parang, pinag-uusapan yung parang 8 years, parang boring, anong bago, ganun. Alam nyo ba, kahit 8 years na kami, ang tayo pa rin naming bagong na pag-uusapan. Like, Discoveries. kunwari, for example, may napanood kami sa TV. Ah, hindi, nung bata rin ako, ganyan. Alam mo yun, yung parang yung magkaroon kayo ng, maging best friend kayo ng partner mo. Di ba, syempre, pag best friend tayo, yung dalawa, kinukwento natin ang lahat, di ba, ganyan. So, pag best friend ka din sa partner mo, parang lahat din ikukwento mo sa kanya. Ay, na-experience ko yun. True. Alam mo ba, no, ganito, ganito, ganyan. Alam mo yun, parang um, meron kayong parang laging ilo-look forward na kwento, meron kayong laging topic, ganyan. Maging best friend mo yung partner mo talaga. True. At saka ano naman kasi, parang kumbaga, kahit na ilang taon na kayo, yung nangyayari sa buhay nyo everyday, iba-iba naman eh. Magkaiba naman kayo ng Mm-mm. nag-experience everyday. So those things could let the relationship work, di ba? Na parang pwedeng maging topic Mm-mm. for today. I think the right term to use is be interested to your partner. Mag-interesado ka sa kanya, di ba? Kung anong nangyari Mm. sa kanya ngayon, kung anong nangyari sa kanya dati, mga experiences niya dati, magtanong ka. Ganon. True. Maging Kasi interesado ka sa kanya. mas magbo-boom yung feelings mo pag yung alam mo yung kilalang kilala mo na yung tao na kinakasama mo, di ba? Yeah. Like B and her fiance. Mm. They've been together for 8 years, eight di ba? years. Ganun. And we are not expecting that child. Yeah, no one expected that. No one And nag-learn na expected rin that. lang naman ako mag-handle ng relationship along the way. I mean, habang in relationship, parang In a before, relationship. wala akong idea, ganun. So, nung nagkaroon na ako ng relationship, parang problema, pero dun ka na natututunan kung paano i-handle. Ganon. Dun mo na lang din siya talaga matututunan. I guess Pam is experiencing that one. It's just Mm. that the story was like napakabigat na story na. Hindi mo naman kasi ang masama nga doon yung mga kaibigan niya kasi ang nagsabi sa kanya, hindi siya yung Mm-mm. nakakita or hindi yung boyfriend niya ang nagsabi sa kanya na I have this past Speaking of before that, na what if makita mo si Les meron din siya? Are you gonna tell it to me thinking na baka masira yung relationship namin or parang okay na yun, basta alam ko. I think I would still say to you para malaman ko kung gano'n din yung performance niya. Hindi naman. Hindi, I mean, I would still say to you because ano ako may curiosity ako na ano ba kaya ng taong to yung nangyari sa ano niya. Same Kasi eh. may Hindi, alin. same yung kunwari may nakita ka sa mall. Uy, girlfriend to ni ano, no? Tapos sasabihin mo ba dun sa girlfriend, uy, nakita ko si ano, sweet sila ni ganyan. Diba? Kasi Meron kasi minsan, yung term. sometimes, ha? Meron kasi yung term na sinasabi, it's not my story to tell. Mm. But it depends on how you value that person. Ah, yeah. How you respect that person, di ba? I mean, pag sa ating dalawa, tapos may nakita akong video ni Les, I would still choose you. Mm. Para kumbaga, although kilala ko na si Les for 8 years, Mm. but we've been together for 16 years, Yeah. 17 years. The relationship is much better than what I want to keep Mm. about Lester, di ba? Mm-mm. Na kung ako, kaya kong tanggapin. What if ikaw, kaya mo bang tanggapin? So, kailangan kong sabihin sa'yo, not to destroy your relationship, but to make sure that you are in the right relationship and mindset in that relationship. Di Correct. ba? Mm. Ay, Ako wala nako. akong itatanong sa'yo kasi wala naman akong partner. Hindi.
hintay nga ako ng tanong eh. Sige, hindi na lang ako sasagot. Hindi, ganun din Hindi, pero ako. pag, As okay. pakalamerang friend. Kasi pakalamera talaga akong friend. Parang maiinis ka na sa akin sa sobrang pakalamera ko. Pero, it's because I care. Ganon. Ganon na mag-care. Na parang, uy, talagang sasabihin ko sa'yo, ay, nakita ko si, sweet chai sa ganito. Alam mo ba? Kasi baka alam mo din. Check ko lang. Check ko lang. O, alam mo ba na sweet si ganito kay ganyan? Ay, oo, alam ko, gano'n. Ah, Pero okay. At least alam mo. So, what's the tea? O, ganun na. Kasi may mga ganun din. Like, yun nga, sabi mo yung intention ng tao. Like, for example, sasabihin mo sa akin, para ba mag-chismis or out of concern? Yan. hmm. It's always out of Lalo concern na pag kung, ako nagpapakailam. It's always out of concern. Medyo na misinterpret lang ako ng mga tao. So, yun. depende naman kasi yun sa pagkakakilala nila sa'yo. Diba? Mm, Then, how, yun nga, yung pagkakakilala nila sa'yo. mm. For me kasi, pinapakialaman ko yung mga tao. At mahilig din naman ako magbigay ng comment, but it's up to them if they will accept that one or not. Ah, yeah. I just want to give my I just want to give my 2 cents. It's up to Mm-mm. them if they will accept it or not. Because it's their life, 'di ba? Parang Totoo. kumbaga pag yung sa sitwasyon na sinabi mo kanina, sabihin ko sa iyo, ikaw nang bahala magdesisyon. Hindi na ako para magdesisyon pa sa buhay niyo na. Ah, Oh, at least nakita ko parang yung ginawa video mo ng yung part mo as my best friend. oo. Ganon. True, 'di ba? Na parang hindi ako yung masisisi na at the end of the day, nakita mo na pala, hindi mo ba sinabi sa akin? 'Di Yeah. ba? Parang, Oh my God, wait lang. I remember. Okay. I'm just gonna share this to you. Kasi kami ni Les, kami na nito. And then we have a friend. Then, that friend, nakita namin siya sa Session Road, naglalakad. May ka-holding hands. So parang kami, ano ba? mm, Parang kami, ala, bakit nga ganun? Bakit sila may ka-holding hands ganyan? So siya, kinonfront niya yung guy na jowa nun. Kinonfront niya, siya na yung nag-handle doon. Ako, kinonfront ko yung girl talaga. Sabi ko sa kanya, bakit mm. kayo magka-holding hands ni ganito? Sabi, nakita namin kayo sa session. Ganun talaga kami. Tapos, naghiwalay yung friend namin na magjowa. Naghiwalay sila. They were together for 11 years. Tapos parang Yan ang kami, mahirap. tama ba yung ginawa natin? Parang ganun kami ni Les. Na parang, tama ba yung ginawa natin? Na parang nakailan ba tayo? Or parang, did we, did we save someone? Parang ganun kami eh. Parang, Actually, at for the me, end of, my point of sige, yeah. sige, At the continue, end of the sorry. day, parang sabi namin, no, I think, tama naman yung ginawa namin. Um, parang mas makokonsensya kami kung nanahimik kami. Pero syempre, Totoo. parang sabi mo, oh, shit, 11 years. Sayang yun. No, but it's not your fault kung bakit sila naghiwalay, di ba? You were just concerned about the other person. Mm-mm. Kaya sinabi mo, And then right away out of talaga. concern. As in, Mm. wala pang sigurong 5 minutes, kinonfront ko na agad yung girl. Mas una kong kinonfront yung girl. Out of concern lang naman yan. And hindi ka naman nakialam sa relationship nila kasi gusto mo silang sirain. But Oo, hindi to talaga. save someone, from the pain and Yeah. from the pain that he or she will experience, di ba? Tapos At parang kami pa yung least, masama. Kasi parang, syempre, dinenay nila. Dinenay nila na parang hindi, hinila lang ako nung ganito, baka nakita nila nung hinila ako ganyan. So parang kami after nun, okay. Basta sinabi namin na parang ganun. And then, nagkaroon sila ng anak. I am not sure if sila pa hanggang ngayon, pero nagkaroon sila ng anak. hinila nga. Hinila lang siya. Hinila sa... Hinila lang. Hindi, pero kasi, usually naman kasi ang mga manloloko, di ba na iba na yung ano natin. Pero, hindi, usually kasi ang mga manloloko talaga, ah, pagtatakpan nila yung ano nila, yung act nila. So, Yeah. nasa tao na yon kung maniniwala ba siya sa inyo or hindi. Mm, Di ba? Makikita mo naman eh. You can feel if this person is lying or not. Di ba? yeah. But nevertheless, balik tayo kay Pam. Yun nga. Sana nga, maayos nila. Yes, Sana Pam. maayos niyo pa, mapag-usapan niyo ng mabuti kung ano man yung pinagdadaanan yung dalawa. Mm, Kasi sayang nga yung relationship niyo kung masisira lang dahil hindi niyo napag-usapan or hindi nasagot yung mga tanong mo
sa iyong isipan. Sa iyong isipan. Yeah. Yan. So, So thank you yun, so mga much, chatters, Pam. of course. Yeah. Thank you so much, Pam, for sharing your story. And it's inspired and inspiring. Not not tsaka marami tayong natutunan kay Pam na parang hindi naman siya pag ikaw kasi yun sa sitwasyon na yun, for sure, bibitaw ka kaagad kasi hindi ka naman yung hindi hindi ko naman sinasabing hindi malawak yung pero wala ka kasing experience sana eh. And in fact, Pero, oh, no, pag no. ikaw kasi yung tao na wala kang hindi ka masyadong open-minded sa Mm. ganong kalakaran Ah, na ngayon. Parang bibitawan mo na kaagad para lang masave mo yung sarili mo sa pain, di ba? Pero mm. siya, parang andun siya parang may second thought siya pero winiweigh niya. Parang tinuturuan niya tayong mag-weigh muna tayo ng feelings natin before we decide or make a decision. Kaya mo yan, Yeah, girl. Kaya mo yan na go, i-confront siya. go. Kaya mo yan na i-communicate mo yung feelings mo sa kanya. And I hope the next story, kung hindi man happy ending for the both of you, at least ikaw happy ka. Diba? Hmm. Yeah, gusto ko Yes. happy ka. Gusto ko happy Gusto ka. ko happy ka. Ayan. Yeah. So, thank you so much, A. Thank you so much, Shutters. And thank you so much, Pam. Wow. Okay. And of course, mga chatters, para mapakinggan nyo pa ang aming mga previous episode, please follow us and listen to our social media, the Group Chat Podcast with B&B in our Facebook, Spotify, YouTube, and TikTok account. Yes, And and sa mga may story pa dyan, tgcpodcast.ph@gmail.com or sa Facebook namin. Pwede kayo mag-message doon. Like, alam mo yung talagang group chat. Alam mo, gawa tayo ng group chat. Literal. true, Pag literal. ano kami, 1,000. Currently, 95. So, I'm so happy. Sobrang na-reach natin yung 95. Like dati, uy, 15 na tayo, pero ngayon 95. Wow, parang sobrang achievement na sa amin yun. Now, sabi nga namin, kahit isa lang nakikinig sa amin, we will keep on, speaking here, having a Speaking podcast. here. Pero 95 na Yeah. tayo. Ano pang magpapahinto sa amin? Tuloy-tuloy na to. Hindi, kasi maganda lang naman din mag-share ng story, ng thoughts mo sa ibang tao, di ba? Kasi, in a way, we educate them. Kaya, keep subscribing. Invite niyo yung mga friends Yes. niyo. Pag nakasubscribe kayo, Yes. sabihin sa friends niyo, uy, makinig kayo dito. Yes. Okay, So, so yun, see you mga chatters, again. bye. See you next Bye. week. Bye-bye. Okay. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.